Patayin siya. Usupin ang Aurelio. Atake. Pumunta ka rito para mamatay. Bibigyan kita niyan. Rose Knight. Mamatay ka na. Susunod. Siguradong makukuha natin ang Aurelio. Ikinakasal ko ang aking anak na babae. Ang mga barbaro sa Hilaga, ano ang ginagawa nila dito? Patawarin mo ako, mahal na hari. Hindi tinukoy ng anunsyo ang mga hangganan, kaya nakapasok ang mga barbarong yon. Ngayon, ang pinakamalakas na salamangkero mula sa 3 tribo ng Hilaga ay nasa lungsod na. Tapakan sila sa arena. Ito lang ang paraan para mapanatili ang ating dignidad. Siya lang ang anak ko. Ang magiging reyna ng Aurelion. Kailangan nating manalo. Mahal na hari, Nandito na si Serafina. Ako na ang bahala sa inuman ngayong gabi. Ano ang ingay na ito? Sino itong walang hiyang binata? Si Ginong Barewin po. Ang pangalawang anak ng Duke ng Barewin. Ang kilalang gastador sa kabisera. Serafina, nandito ka pala. Oh, bagong muka. Matanda, bago ka ba rito? Ano? Pababain mo si Serafina. Bibigyan kita ng 2 pang babae. Ang basurang ito ay dugo ng Duke ng Barewin. Noong nabubuhay pa ang ina ni Lucian, si Lucian ay ang tanyag na batang henyo sa Mahika. Pero ngayon, tingnan mo siya. Nakakaawa. Oh, Ginong Barewin, ang ganda nito. Gusto ko. Hindi. Pwede mong kunin ang buhay ko, pero ito, hindi. Patawarin mo ako, mahal na hari. Kalmahin mo ako. Kung lahat ng maharlikang anak ay gaya ni Lucian, bakit pa kami magpapaarena ng Mahika? Diretso na lang nating ibigay ang prinsesa sa mga barbaro sa Hilaga. Anong nangyari? Hindi. Huwag kang mahiya. Saklolo. Bitawan mo ako! Tama na. Ang pagtingin ko sa nobya mo ay isang karangalan para sa kanya. Kayong mga barbaro sa Hilaga, paano kayo nang agaw ng babae at nanakit sa liwanag ng araw? Ito ay Aurelion. Tawagin ang mga gwardiya. Tawagin mo. Tingnan natin kung ano ang magagawa nila sa akin. Bitawan mo siya ngayon din. Sino pa ang gustong mamatay? Kyle, Harangin sila. Oh, mahal na hari. Sino ang may gawa nito? Hindi maaari. May isang nangungunang salamangkero sa malapit. Ang bilis. Kamahalan. mukhang sumusulong ang iyong Mahika. Hindi ako, may ibang tao. Ang mahika ng taong ito ay katulad ng sa akin.
Pero ang pinakamalakas na mangkukulam sa Aurelian, di ba ikaw? Mayroong mas malakas pa sa'yo? Sa buong Aurelian, ilang tao lang ang may ganitong kapangyarihan. Kung hindi isang nakatagong master na hindi ko pa nakilala, ay ang Rose Knight. Rose Knight. Halika magpatuloy sa pag-inom at pagsayaw. Yay! Tara. Ang mga maharlikang anak natin ay hindi talaga kalaban ng mga taga-Hilaga. Ang pinaka-inaalala ko ay iyon. Kung ang mga maharlikang anak ay katulad ni Lucian, hindi ko talaga sila mapagkakatiwalaan. Kyle. Kamahalan. Subukan sila. Lahat ng tagapagmana ng mga maharlika, tingnan ang kanilang kakayahan sa mahika. Kailangan kong malaman bago ang paligsahan sa arena. Kung wala silang silbi, kailangan kong humanap ng ibang paraan. Ama, Ginoo, kilala ninyo si Lucian. Patawarin mo po siya. Paano ako nagkaanak ng isang kahihiyan sa angkan? Hindi nag-aaral ng espada, hindi nag-aaral ng mahika, araw-araw nasa bahay aliwan. Tingnan mo ito. Kung hindi sinabi ng katiwala, hindi ko malalaman na ang iyong ina kahapon ay nagbayad ng utang mo. Wala ka bang pakialam sa karangalan ng angkan ng Valuin? Kasalanan ko ito, Ginoo. Si Lucian ay katulad ng kanyang ina, mahina ang katawan, hindi magaling sumakay, ayaw sa mahika. Alam kong maagang namatay ang kanyang ina, kaya hindi ko siya masyadong pinalaki ng mahigpit. Kaya naman siya lumaking ganyan. Ama, alam na ng buong syudad na si Lucian ay rebelde, matigas ang ulo. Paulit-ulit siyang pinagsabihan ng inay, hindi siya nakikinig. Tama si Roland, pareho kayong pinalaki. Ngunit si Roland ay napakahusay, kaya si Lucian lang ang dapat sisihin. Ginoo, patawarin ninyo po siya. Ganyan talaga si Lucian, hindi na siya magbabago. Alagaan ko siyang mabuti. Mula ngayon. Ama, malaki na ang pag-unlad ko kamakailan sa espada at sa mahika. Maari ba ninyo akong turuan? Sige. Kung meron ka lang kahit kalahati ng talento ng iyong kapatid, matutuwa na ako. Pero wala kang kwenta. Huwag mong intindihin iyon. limang taon na nagpapanggap kang mabait na Ina Morgana. Tiyak pagod ka na ko, di ba? Inay, kising! Huwag mo akong iwan. Lucian, Mula ngayon, ako na ang iyong magiging ina. Sumama ka sa akin sa palasyo ng Duke. Inay, bakit mo nilason at pinatay ang ina ni Lucian? Habang nabubuhay ang kanyang ina, ang posisyon mo bilang tagapagmana ng Duke ay hindi matatag. Hindi ko hahayaang maipit ang iyong katayuan. Bakit mo dinala si Lucian sa bahay? Palalakihin ko siya bilang isang walang kakayahang walang kwenta. Para hindi niya makuha ang pagkatagapagmana mo. Naiintindihan mo ba? Inay, napakaalalahanin ninyo. Morgana Lysander, ang mahalagang perlas ni Chancellor Lysander. Kahit sabihin ko kay Itay na ikaw ang pumatay sa aking ina, maniniwala siya sa'yo, hindi sa akin. Kailangan ko lang maghintay. Inay, huwag kang mag-alala, balang araw, ako mismo ang maghihiganti para sa'yo. Ang mga anak ng mga maharlika na ito ay talagang pababa ng pababa ang kalidad bawat henerasyon. Sino yan? Sino ka ba talaga? Pumapasok ka ng walang pahintulot sa Ravenclaw Estate. Si Cedric, anak ni Lord Ravenclaw. Huwag mo akong biguin tulad ng iba. Mahina. Susunod. Sa mahina mong kapangyarihan, karapat-dapat ka bang makipag-agawan? Para sa prinsesa, susunod. Ang panganay ng pamilya Barrowin, Roland Barrowin. Hindi naman masama. Ama, huwag kang mag-alala. Mananalo ako sa Magic Arena. Ina, bakit mo pinotektahan si Lucian ngayon? Kung pinatay lang siya ni Ama, sana natapos na ang problema. Hindi gagawin yun ng iyong ama.
Kung hindi ko pinalaki si Lucian na maging walang kwenta, ang iyong mana ay hindi magiging ganito katatag. Ina, ang galing mo pa rin. Ilang araw na lang, ang arena na. Kapag napangasawa mo na ang prinsesa, ang lahat ng Variwin ay sayo. Hindi man lang ito maaagaw ni Lucian. Huwag kang mag-alala, Ina. Tiyak na mapapangasawa ko ang prinsesa. Mabuti. Kapag minana mo na ang titulo, hindi ko na kailangang magpanggap na mapagmahal na ina ni Lucian. Sinong yan? Ang Class A ay hindi naman talaga walang silbi. Sino ka ba talaga? Ang palamunin na Variwin. Subukan siya? Sige lang. Hindi magtatagal. Tingnan natin kung gaano siya kawalang kwenta. Lily, magpatuloy ka sa pagpahid. Hindi niya napansin. Hindi ako makapaniwalang hindi mo napansin. Okay naman. Talaga. Isang tipikal na walang kwenta. Sige, pwede ka nang umalis. Kristal ng enerhiya ng bituin. Ito ay kayang magpataas ng mahika ng 10 beses, isang nangungunang kristal. Ang ganitong kayamanan ay nasa kamay ng isang walang kwentang palamunin. Talagang pag-aaksaya ng biyaya, turuan kita ng leksyon. Kapag ang iyong kakayahan ay hindi tugma sa mga bagay na pag-aari mo, tiyak na mawawala sa iyo. Hindi ko sinabi na pwede ka nang umalis. Iwanan mo ito kung hindi mamamatay ka. Hindi ko inaasahan na ikaw, ang babaero, ay mapapansin ako. Iwan ang kristal, hahayaan kitang umalis. Sayang lang ang kristal na ito sa iyo. Kaya pinili mong mamatay. Sa buong Aurelian, wala pang nanahas na humamon sa akin ng ganito. Kung gusto mo ang kristal, kunin mo ito mismo. Tianzuo. Marunong ka pala ng mahika? Hindi ba? Kaya ikaw pala. Iwan ang kristal, mabubuhay ka. Kung hindi, mamamatay ka rito. Iyon ang gusto ko. Sige, tignan mo ang kapangyarihan ng 10 beses na mahikang kristal. Ano yan? Nagnakaw ka ng aking kristal. Ama, ang paligsahan ng mahika para sa pagpili ng aking asawa. Pakikanselahin na po.
Kung ang mga maharlikang anak ay hindi kaya, ang mangkukulam mula sa hilaga ang trono ng Aurelian ay ibibigay na lang sa iba. Huwag kang mag-alala, marami tayong mahuhusay. Ang mga maharlikang ito ay sumama sa akin sa digmaan ng pagtatag ng kaharian ng kanilang mga anak ay hindi ako bibiguin. Ngunit ama, hindi mo nakikita. Ang pinakawalang kwentang anak ng Maharlika ay ang Duke ng Valwen na pangalawang anak na si Lucian. Kung ganyan ang anak ng Valwen, ang ibang Maharlika ay hindi rin maganda. Kamahalan. Kyle, sino ang nanakit sa'yo? Isolde, bumalik ka sa iyong silid. Opo, ama. Anong nangyari? Kamahalan. Ang Aurelian ay may tagapagmana. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, sabihin mo na. Ito ay anak ng Duke ng Valwen. Roland Valwen. Hindi si Lucian Valwen. Yang walang kwentang palaging nasa bahay aliwan, pinaiwas ko pa ang aking mahika ng 10 beses. Ngunit hindi ko pa rin siya matalo. Yang batang iyon, 10 beses na lakas. Ngunit ikaw ang pinakamalakas na salamangkero ng Aurelian. Kamahalan. Hindi ko alam kung bakit siya nagkunwaring walang kwenta, ngunit sa katotohanan ang kanyang kakayahan ay hindi dapat maliitin. Pagpalain tayo ng langit ng Aurelian, ang batang ito ay niloko ako. Si Garrick na matandang tusong ay may mabuting anak pala. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit. Kailangan niyang itago ang kanyang kakayahan. Okay lang. Iutos. Ngayong gabi, lahat ng mahuhusay ay papasok sa Magic Arena. Parehong anak ni Valewin ay napili. Dumating ang utos ng hari. Duke Valewin, tanggapin ang utos. Malapit na ang kasal ni Princess Isolde. Bukas sa plaza ng katedral ay magkakaroon ng Magic Arena para pumili ng kanyang asawa. Ang mananalo ay ikakasal sa maharlikang pamilya. Salamat, kamahalan. Long N. Roland, binigyan ka ng kamahalan ng pagkakataon. Kailangan mong magbigay ng karangalan sa akin. Huwag kang mag-alala, ama. Roland, magaling ka bukas. Patunayan sa maharlikang pamilya. Naminana mo ang tapang ng iyong ama. Duke Valewin, inutos ng kamahalan ting na ang iyong 2 anak ay dapat sumali sa Magic Arena. Hindi ito dapat, Gino. Si Lucian ay tamad at walang mahika. Kung isama siya, magiging dahilan lang. Upang mapahiya ang Aurelian sa harap ng ibang bansa. Tagasabi lang ako. Aalis na ako. Ingat sa pag-alis, Gino. Lumapit ka. Ama, si Lucian ay mahina at hindi natuto ng mahika. Kung pupunta siya, malamang... Ama, ayaw kong pumunta. Nakakainip at delikado. Akala mo gusto kitang mapahiya ang aming pamilya? Gusto ng kamahalan na sumali ka. Walang makakabago niyan. Bukas, umasta kang mabuti. Kung susuwayin mo ang kamahalan, babaliin ko ang iyong mga binti. Naunawaan ko. Lucian, huwag mong hiyain ang iyong ama. Bukas. O ina. Ano bang iniisip ng matandang hari na ito? Bakit ako isang walang kwenta sasali sa napakahalagang Magic Arena? Bahala na pagdating ng panahon. Tumayo kayo. Mga kabalyero, ang mahika ay pundasyon ng ating kaharian. Ngayon, lahat ng piling tao ng Aurelian ay nagtipon-tipon. Ang arena na ito ang pipili ng karapat-dapat na mapangasawa ni Prinsesa Isolde. Maging matapang ka. Mahal na Ginoo. Ganyan talaga si Lucian. Bakit mo pa siya pinapahirapan? Duke Valorwen, bakit mo dinala ang pangalawang anak mo? Sasali ba siya? Alam ng buong kaharian na siya ay isang spoiled na palamunin. Hindi kaya susuko siya sa unang laban? Pwede bang sumuko na lang ako? Tumahimik ka. Dati akong nangungunang salamangkero. Paano ako nagkaanak ng isang walang kwentang tulad mo? Mahal na Gino, huwag kayong magalit. At least mayroon pa tayong Roland.
Hayaan natin si Lucian na matuto. Oo, matuto ka sa kuya mo. Kamahalan, tingnan nyo. Nandyan si Lucian Valorwin. Sa tingin niya ba ay karapat-dapat siyang pakasalan ng prinsesa? Panaginip lang yan. Wala akong pakialam. Hindi siya makakalagpas sa unang round. Isang walang kwentang tao siya, kahihiyan ng pamilya Valorwin. Ipakita ninyo ang inyong tunay na kakayahan sa arena. At hayaan ninyong makita ko ang kinabukasan ng Aurelian. Bakit pamilyar ang hari na ito? Kahit malayo ako, hindi ko pa rin makita ng malinaw ang mukha niya. Ako ang mananalo. Isolde. Ito ang mga magagaling na kabalyero ng Aurelian. May gusto ka ba sa kanila? Amang hari, tanging ang pinakamalakas na salamangkero ang karapat-dapat na pakasalan ako. Ang mga spoiled na anak ng Maharlika ay hindi karapat-dapat na narito. Huwag kang mag-alala, may makikilala kang karapat-dapat. Magsimula ang unang round. Cedric Ravenscar, labanan si Lucian Valorwin. Mukhang nasa akin ang swerte, hindi mo ako mapipigilan. Garrick, pasukuin mo na ang anak mo. Kung saktan ng anak ko siya, huwag mong sabing hindi kita binalaan. Lucian, huwag kang mag-alala. Inasikaso na kita ng pinakamahusay na manggagamot. Ina, napakabuti ninyo sa akin. Ayos lang, kung hindi kaya, susuko na lang ako. Bawal sumuko, hindi natin kayang mahiya. Mamatay ka man dyan ngayon, dito mismo sa arena. Walang kwenta. Luhod ka na at sumuko. Baka pati ako patawarin ka. Ano pang hinihintay mo? Umakyat ka na! Tumagal ka ng 15 minuto! Sige, laro-laro lang naman. Kamahalan, tingnan ninyo siya. Ano yon? Mahal na hari. Tingnan pa natin, sandali lang. Wala talagang kwenta. Natatakot at hindi makatayo, di ba? Ang pagiging manugang ng hari ay titulo lang, walang tunay na kapangyarihan. Kung ipapakita ko ngayon ang aking tunay na lakas, masasayang ang lahat ng pagsisikap ko. Uy, walang kwenta. Anong tinitingnan mo? Ama? Tumayo ka, yang hayop ka! Bakit hindi siya lumalaban? Garrick, tumakas ang anak mo. Parang pamilyar. Baka naman... Lakas loob mo! Sumusuko na ako. Sino yan? Haring Aurelian. Bakit sisimulan ang Magic Arena pero hindi kami kasama? Darating nga sila. Para pumili ng asawa para sa prinsesa, napakahalagang okasyon. Paano namin ito palalampasin? Iyon ay napakawalang galang.
Itong mga barbaro sa Hilaga, gusto rin pakasalan ng prinsesa natin. Wala kayong pagkakataon. Umalis kayo sa Aurelian. Umalis kayo sa Aurelian. Umalis kayo sa Aurelian. Itong labanan para pumili ng asawa, hindi naman sinabing mga taga-Aurelian lang ang pwedeng sumali. Bakit hindi kami pwedeng sumali? Natatakot ka ba? Haring Aurelian, kung natatakot ka, ibigay mo na lang sa amin ang prinsesa, alis na kami agad. Isang maliit na bansa lang ang lakas ng loob ninyo. Napakasama ng ugali. Kontrolin mo ang aso mo kung maglalakas loob siyang gumalaw. Mas mabuti pang handa ka. Harapin ang digmaan ng 3 kaharian. Kayo at ang Aurelian nag-aaway na kayo ng maraming taon, pumatay ng maraming inosenteng tao. Kung gusto ninyong lumaban, lumaban kayo. Sakto, mayaman ang lupa ng Aurelian, hati-hatiin natin ang kaharian mo. Subukan ninyo labanan mo ang aming alyansa. Hindi ka talaga katapat. Kamahalan, magkakampi sila. Ang pagsali nila sa arena ay isang dahilan lang. Ang tunay na layunin ay magsimula ng digmaan. Kakayanin ba ni Lucian sila? Kakayanin niya, kamahalan. Mga panauhing galing sa malayo, hindi naman tatanggihan ng Aurelian ngayon sa arena na ito. Ipapakita namin sa inyo sino ang magpapasya. Ang basura ni Aurelian. Sino ang gustong mamatay muna? Tuturuan kita ng leksyon. Hindi mo siya katapat. Wala kang alam. Mga barbarong hayop, nilait ninyo si Aurelian, mamatay ka na. Patayin siya. Marunong pala siya ng fire at wind magic at kaya pa niyang i-cast ng sabay. Ang anak ko ay hindi tulad ni Lucian. Siya ay may tunay na kakayahan. Ito ba ang sinusubukan mong purihin na manggagaway? Pakitang gilas lang. Anong nangyari? Wala siyang pinsala. Kamahalan, ang kanyang magic armor, hindi lang ito nagre-reflect ng magic, sumisipsip din ito ng magic. Anak ko. Yan lang ang kaya mo? Mas mabuti pang sumuko ka na ngayon, hahaha. Ako na. Si Tristan ay isang Class B na manggagaway. Walang makakapigil sa kanyang wind magic. Wala kayong isa na makalaban. Sino pa? Tulad ng inaasahan kayong mga manggagaway ng Aurelian Natural na dapat gumulong sa ilalim ng aking mga paa. Mga walang kwenta. Bakit hindi pa pumapasok si Lucian? Ngayong araw, ang makatalo, ang gantimpala para sa makatalo kay Bjorn Stormbear ay ang sumusunod. Ginto, 10,000 pinong seda, 1,000 rolyo. Mga mahahalagang kayamanan, 100 kahon. Kahit ang Class B na manggagaway ay hindi siya matalo, anong silbi nating pumunta? Sa ilalim ng malaking gantimpala, ayaw pa rin niyang kumilos. Ano ba ang hinihintay niya? Sige na. Huwag mong hayang mapahiya ang Aurelian. Anak, turn mo na para ipakita ang iyong galing. Roland Valewin, humahamon siya. Ikaw pala ang pinakamalakas na salamangkero sa kanila. Ang mang-insulto kay Aurelian ay kamatayan. Basura, sino ang susunod na mamamatay?
Itong maruruming barbaro naglakas loob na magulo sa ating lupain. Ano ba talaga ang gusto niya? Noong buhay pa ang ina ni Lucian, si Lucian ay sikat sa kabisera bilang isang child prodigy ng Mahika. Ngunit ngayon tingnan mo siya, nakakalungkot. Naintindihan ko, kamahalan. Ang gusto niya ay hindi pera, kundi tunay na kapangyarihan. Tunay na autoridad. Si Lucian ay nawalan ng ina noong bata pa siya. Palagi niyang itinatago ang kanyang lakas. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pagiging prinsipe konsorte ay isang walang kabuluhang titulo lamang. Tanging ang tunay na kapangyarihan ang makakapagpalaya sa kanya mula kay Morgana at malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Para pala sa kapangyarihan, sana sinabi na lang niya kanina. Ang mananalo ngayon ay itatalaga bilang Grand Mage ng Kaharian, bibigyan ng lupa, magsisilbi sa Royal Council, at mamumuno sa Royal Guard at sa mga salamangkero. Ang kapangyarihang ito ay mas malaki pa kaysa sa aking ama. Nataranta siya, si Haring Aurelian ay naguguluhan na. Kahit anong gantimpala, ikaw ang bahala. Mamamatay naman silang lahat. Walang sino man sa arena na ito ang karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Bjorn. Hahaha. Lahat kayo sabay-sabay na. Bubuksan ko ang tiyan ng isa-isa. Kamahalan. Talaga po ba ang inyong sinasabi? Ang hari ay hindi biro. Sige. Sa palagay ko, oras na para maglaro ako. Mahal na hari, kilala naman ang reputasyon ni Lucian. Ipadala siya sa laban. Ito ay kahihiyan sa maharlikang pamilya. Ito lamang ay magdudulot na lalong mapahiya si Aurelian. Huwag kang masyadong magalit, prinsipe. Maaaring manalo si Lucian nang hindi inaasahan. Sorpresa sa kanya? Huwag kang magpakatanga, Kyle. Baliw ka ba? Umatras ka na. Ama, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Hindi ba ito ang pinakawalang kwenta? Ang walang kwentang si Aurelian? Wala na bang ibang mapadala? Ipadala ang ganyang walang kwenta, nakakaawa. Si Lucian para sumikat ay nagiging baliw na. Lucian, bumaba ka na. Huwag mong hiyain si Aurelian. Isa na namang bata mula sa pamilyang Balwin. Halika. Sa'yo, gusto mo akong hamunin? Naiwasan niya. Paano naging posible? Kaya naman, Ganyan lang ba? wala pang taong nakaiwas sa martilyo ng kulog ni Prinsipe Bjorn. Swerte ba ang batang ito? Ikaw, para sa iyong karangalan. Mahal na hari. Ang galing ni Lucian. Ito ang aking anak. Ang galing.
Lucian Valewin ba talaga yun? Nagtago pala siya ng galing. Sabihin mong nananaginip lang ako. Tinalo ni Lucian si Prinsipe Bjorn. Hindi ba siya iyong... hindi makaalala ng secret spells? Lucian, paano mo ginawa? Akala ko hindi siya makakapag-spell. Paano nangyari iyon? Akala ko nawala na ang kanyang mahika. Paano ito nangyari? Saksiyan mo, yan ang aking anak na si Lucian. Talaga namang taga Valewin. Ina, Morgaine, ayos ka lang ba? Ina, ano ang nangyari sa'yo? Huwag kang umiyak, mahal ko. Alam ko kung gaano ka nagsakripisyo para kay Lucian. Tingnan mo siya ngayon. Lahat ay naging sulit. Ana, alam ko na ang ating anak ay hindi magiging talunan. Ikaw, maliit na bastard. Niloko mo kami sa loob ng maraming taon, hindi ba? Traidor ka. Masyado ba akong naging mabait sa'yo? Sino ang nagsabing natalo tayo? Ipapakita ko sa'yo. Ang tunay na kapangyarihan kung ano ang itsura nito. Ganito lang. Magaling. Ganyan ang anak ko. Mahina ang mga tao mo. Kung takot ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ganyan kalayo. Kayang durugin ng bato. Ito ay napakalakas na mahika. Walaywen, patayin mo siya. Patay ka na, Aurelian. Ito ang silangang mahiwagang taba. Silangang mahiwagang taba. Gamit ang dugo ng 1,000 kabalyero, ang espadang iyon na ginawa. Sinasabing ipinagbabawal ito, sikretong sining ng pamilya. Mas malakas kaysa sa anumang ordinaryong... Makapangyarihang mahika. Mukha siyang napakalakas. Mananalo ba si Lucian? Lumuhod, baka patawarin kita. Seryoso ka, hindi ka man lang karapat-dapat maging aso ko. Gago ka. Lumuhod.
Kelingashi wire kayar, Jermor. Jek tuer wokelin. Azikire. Moya Jashi Wire Shirkayar War. Lumuhod ka. Nanalo tayo? Sa wakas nalaman nila kung gaano tayo kagaling. Napakahusay. Talo siya. Valerian, Paano siya natalo? Tama ang tiwala ko sa kanya. Kayo po ang may malayong pananaw. Kamahalan, sinusunod ko lang po ang inyong utos. Perpekto. Siya ang magiging asawa ko sa hinaharap. ito ang tunay na Valerwin. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganyang tao sa Aurelian. Ang lakas ng Aurelian ay hindi maihahambing sa iyong maliit na bansa. Ang mga prinsipe ng Hilagang Hangganan. Ganyan lang ang kakayahan. Lahat ng natitira sumugod na kayo. Ganyan lang ba, Prinsipe Valerian? Ikaw ang pinakamalakas nilang mago. Wala nang iba. Ang lupain ng Hilagang Kaluran ay tatandaan ang pagkakautang na ito. Babalik kami para singilin ang utang na dugo. Gayun din ang mga kaharian sa Hilaga. Sapat na. Tama na. Lucian, anak ng Duke Valewin, ang nagwagi ang gantimpala mo. Ibibigay sa konseho bukas. Salamat, kamahalan. Lucian. Magaling anak! Ikaw na ang magiging prinsipe konsorte. Oras na para lumaki ka. Huwag ka nang pumunta sa brothel. Sige. Ma, ang kanyang pagiging mapagwalang bahala ay pakitang tao lamang. Huwag kang mag-alala, Roland. Tutulungan kitang makuha ang lahat ng nararapat sa iyo. Inay, ngayon ang anibersaryo ng iyong pagkamatay. Sa wakas ay sapat na akong malakas upang malaman ang katotohanan ng iyong pagkamatay. Ginoong Valerius, ngayong gabi may mga bagong dalaga kaming dumating. Lahat sila ay mga napakagagandang babae. Gusto niyo bang makita sila? Hindi na ngayong gabi. At hindi na rin sa susunod. Pero Gino, palagi naman kayong... Umalis ka! Nagbago na ang playboy. Ang bihira naman. Tara, tingnan natin ang magiging asawa kong hari. Ginoong Lucian. Sabi ko, wala akong gana ngayong gabi. Ikaw ay... Ginoong Valewin, ang bilis mong nakalimot sa akin. Oh, bagong muka. Matanda, bago ka ba dito? Kumusta? Ipatawag si Serafina. Pagkatapos, bibigyan kita ng 2 babae. Oh, ikaw pala.
Dati marami kang babae. Ang saya-saya. Ngayong gabi, bakit mag-isa kang umiinom? Napipilitan akong magpakatanga. Pero ngayong gabi, umiinom ako dahil masaya ako. Para dyan. At malapit na akong pakasalan ang prinsesa kung magulo pa ako, magagalit ang hari. Hoy, huwag ganyan. Lucian, mag-low-key lang tayo. Ang hari ay abala sa maraming bagay. Wala siyang oras para sa ganitong maliit na bagay. Hindi. Hindi ko balak maging playboy. Mula noong bata ako, pinangarap kong protektahan ang kaharian na ito. Gagawin kong mapayapa ang Aurelian sa loob ng 100 taon. Maganda yan, pero makinig ka, pangarap lang ang pangarap. Kailangan mo ring maghanap ng kasiyahan. Tatawag ako ng ilang magagandang babae. Kung may mangyari, ako ang bahala. Ikaw ang bahala. Kung gusto ng hari na mamatay ako, mapipigilan mo ba siya? Maniwala ka sa akin? Kahit dumating ang 10 hari, hindi ka nila magagalaw kahit isang buhok. Ang saya-saya mong kasama. Okay lang na babae. Mag-inuman tayo bilang magkapatid. Huwag uuwi hanggat hindi lasing. Sige, deal. Para sa mahabang gabing ito. Ano ang sinabi mo? Si Lucian ay pumunta na naman sa brothel. Mahal na Ginoo, si Lucian ang magiging manugang ng hari. Kung kumalat ito ay hayagang pag-insulto sa kamahalan, ito ay pagtataksil sa bansa. Tama si inay, itay kung malaman ng hari ang buong pamilya natin ay mapapahamak. Hindi karapat dapat sa posisyon. Paano niya pamumunuan ang Aurelian? Wala nang lunas, talagang walang kwenta. Mga tao, palibutan ng brothel, ako mismo ang babali ng kanyang binti. Opo, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, sandali! Bagay na bagay tayo. Paano kung maging magkapatid tayo? Tumigil ka! Hindi, Kyle. Lumayo ka. Sang-ayon. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Kapatid. Kung may kailangan ka sa susunod, puntahan mo lang ako. Ako ang bahala sa iyo. Ang yabang mo naman. Kaya mo ba talaga lahat? Kahit pag gumuho ang langit, ako ang sasalo para sa iyo. Sige kuya, tagay kita. Isa pang tagay. May ingay sa labas. Titingnan ko. Kamahalan. Punuin. Linisin ang lugar. Sino man ang magsumbong ngayong gabi ay mamamatay. Naku, Diyos ko. Ginoo, pakiusap. Ano ito? Nasaan ang batang iyon? Sinasabi mo ba si Ginoong Lucian? Siya, nasa itaas siya. Umiinom kasama ang isang kuya. Kakakilala lang pero gumagastos na parang walang bukas. Hindi lang pera ang problema. Kahit sinong tambay tinatawag na kuya. Kung siya ay maging asawa ng reyna, mas lalo siyang magiging matapang at masisira ang aming buong pamilya. Mabuti, napakabuti. Siya mismo ang naghahanap ng gulo. Umalis ka! Kamahalan, ang mga tao ng Duke ay pumaligid dito. Ano? Anong nangyari? Nasaan ang mga tao? Masama ito. Lucian, dumating na ang pamilya mo. Magtatago muna ako sandali. Patayin sila. Naghihintay ako sa susunod na round. Kuya, teka. Hindi pa tayo tapos uminom. Ikaw ay isang hayop.
Tingnan mo ang sarili mo, nakakahiya ka. Itali mo siya. Ama, anong ginagawa mo dito? Lucian! Ang mga aral namin ay parang hangin lang sa iyo. Ikaw na dapat maging prinsipe. Pero nasa bahay aliwan ka at kasama ang mga walang kwenta. Kung malaman ng mahal na hari, madadamay ang buong pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Wala kang kwenta. Ang mukha ng pamilyang Varewen ay pinahiya mo na. Kasalanan ko lahat. Namatay ng maaga ang nanay mo, hindi ka na ituro ng maayos. Kaya ka naging ganitong klaseng tao. Sinasabi mong mahal mo ang nanay ko, pero alam mo ba kung anong araw ngayon? Araw ng kanyang kamatayan. Umuubos siya ng itim na dugo sa loob ng 3 araw. Bakit hindi mo inimbestigahan ang katotohanan? Anong katotohanan? Nagkasakit siya. Sakit. Siya ay nilason. Tigilan mo na ang pagsasabi ng kalokohan, Lucian. Kahit ang mga manggagamot ng hari ay nagsabing may sakit siya. Masama ka hanggang sa buto, Lucian. Mabait ang mga magulang ko kaya sila nagtitiis sa'yo. Ngayon gusto mong maging royalty. Wala ka pa ring pagbabago, ito ang iyong tunay na pagkatao. Ang aking pagkatao, kung hindi ako nagpanggap na tanga, sinunod ko ang gusto ninyo, noon pa sana ninyo ako pinatay. Kaya pala itinago niya ang kanyang mahika para iligtas ang kanyang buhay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam naman ng lahat kung gaano kakabait ni Morgana sa iyo. Ginoo, ang aking mga taon ng pagsisikap ay malamang na masasayang. Ngunit ang mga ginagawa ni Lucian, hindi siya karapat-dapat maging prinsipe. Bukas pupunta tayo sa palasyo para humingi na ipagkaloob ng kanyang kamahalan ang titulo kay Roland. Siya ay mas mapapalaganap ang dangal ng baliwin. Tama si Inay, Ama. Para sa pamilya, wala akong ibang pagpipilian. Bukas ay sasabihin ko sa hari. Si Lucian ay hindi dapat tratuhin ng ganito. Hindi pwede. Hindi mo ako gagalawin. Dahil meron akong kuya ngayon na nagpoprotekta sa akin. Sabi niya, poprotektahan niya ako at kahit na ang hari mismo, hindi ako magagalaw. Lasing ka na yata. Naniniwala ka talaga sa basurang yan? Gumising ka. Walang kwentang tao. Palaging nakikipaghalubilo sa mga basura, naniniwala sa kanilang mga kalokohan. Bawal ka nang lumabas ng bahay. Ginoo, yung kuya niya ay ininsulto ang hari. Siya ay malamang isa lang lasinggero kasing sama ni Lucian. Dapat mo siyang patayin ngayon din. Pagkatapos, kaladkarin si Lucian papasok sa palasyo at humingi ng tawad. Nasaan daw ang tinatawag niyang kuya? Nasaan yung kuya na sinasabi mo? Walang nang insulto sa hari na mabubuhay pa. Sino ba talaga siya, akala niya? Tigil, huwag mo siyang idamay. Kahit gaano kakalakas, wala ring silbi, Lucian. Hindi ka kailanman magiging asawa ng hari. Lagi ka lang nakaluhod sa aking paanan. Doon nagtatago ang lasinggero. Ako mismo ang papatay sa kanya. Subukan mo. Kamahalan. 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 Kaya ako ang lasing na hamak na laging nakikipaghalubilo kay Lucian. Kamahalan, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sige, Garrick, ako ba'y nagsasalita ng walang katuturan? Ako ba'y nagsasalita ng masama laban sa maharlikang pamilya? Kamahalan, maawa ka, wala akong alam, hindi ako maglakas loob. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ang aking buhay. Morgana, hindi ba sinabi mo na ako'y isang tanga? Hindi ba gusto mong kunin ang aking ulo? Narito ako. Hindi ko magawa, hindi talaga. Pakiusap, kamahalan, magpatawad. Lucian, lumapit ka. Nakita mo ba? Sinabi ko na aalagaan kita, inalagaan kita, tama ba?
may sumusuporta sa kanya. May pagtutol ka ba? Wala, kamahalan. Siyempre wala. Talaga? Ang tapang mo. Si Lucian ay personal kong pinili. At gusto mo pa siyang palitan? Ang tapang mo. Kamahalan. Si Lucian ay laging nasa maruruming lugar na ito. Wala siyang ayos. Gusto ko lang protektahan ang reputasyon ng kaharian. Wala akong magawa, pakiusap. Maawa ka na. Garik. Masyado kang nakipaglaban kaya nasira ang utak mo. Alam ko ang lahat. Ang pagiging walang pakialam ay isang maskara lamang. Ang kanyang pagkatao ay katumbas ng 10 ng iyong asawa at panganay na anak. Ikaw bilang kanyang tunay na ama ay walang alam. Isa kang mabuting ama talaga. Ano? Wala talaga akong alam sa sarili kong anak. Morgana Lysander. Dinungisan mo ang aking reputasyon. Naglabas ka ng espada laban sa akin at sinubukan mong manipulahin ang trono. Isa kang ahas talaga. Hindi kita papatawarin. Dakpin siya. Bitayin sa madaling araw, Kael. Kamahalan. Hindi kamahalan, pakiusap. Inosente ako, Ginoo, iligtas mo ako. Lahat ng ginawa ko ay para sa pamilya Valewin. Kasalanan ko lahat. Ang asawa ko ay sumusunod lamang sa utos. Kung gusto mong parusahan, ako na lang. Ngunit maawa ka sa kanya. Garik. Akala mo hindi ko kaya? Kyle. Opo, kamahalan. Ilabas ang dalawang yan. Kamahalan, hindi ko alam kung ang bagong kapatid ninyo ay mapagkakatiwalaan ba o hindi. Sabihin mo, nakikinig ako. Kamahalan, patawarin ninyo sila. Hindi siya mabuting ama, pero siya pa rin ang aking ama. Kamahalan, si Giong Morgana ay si Primer Lysander, ang nag-iisa niyang anak na babae. Siya ay nasa probinsya, nag-i-inspeksyon ng mga hukom at inaayos ang pamamahala sa mga lalawigan. Ay maaring maging mahirap. Sige na. Dahil sa magiging manugang ko, Morgana Lysander, pinatawad kita sa parusang kamatayan. Salamat kamahalan, salamat po. Pero hindi ka makakawala sa ibang parusa. Ilabas at bigyan ng 50 latigo. Opo, kamahalan. Duke Valerius, dahil gusto mong pumalit sa kanya, ilabas din siya. Salamat kamahalan, salamat kamahalan. At ikaw, ininsulto mo si Lucian. Sinubukan mong agawin ang kanyang posisyon. Akala mo hindi ko nakita. Ikaw ang nasa likod nito. Ilabas siya. Kamahalan, maawa kayo, pakiusap. Babayaran mo ito, Lucian. Maraming salamat, kamahalan. Tumayo ka na. Huwag kang masyadong formal sa akin. Kamahalan. Makinig ka. Ang pagiging kuya mo ay maganda. Pero hindi ako tutol na maging biyenan mo. Tawagin si Lucian, ang pangalawang anak ni Duke Valerius. Ama, ina, kuya, ngayon ay nakatayo ka pa. Huwag kang magyabang. Ikaw na bastardo. Kamahalan. Mabuti, Lucian, tumayo ka. Bilang parangal sa kanyang pagkatalo sa mga dayuhan at pagkapanalo sa Magic Arena, itinatalaga ko si Lucian Valerius bilang Grand Mage ng Kaharian. Gagantimpala ng lupain at isang upuan sa Royal Council. Kamahalan. Hindi ba ito masyadong sobra? Kung sino man ang makatalo sa Archmage, ang mga gantimpalang ito ay ibibigay ko sa kanya. Salamat, kamahalan. Hindi ko bibiguin ang titulong ito at ang tiwala. Sandali.
Si Lysander ay naghihintay ng utos, kamahalan. Lysander, tumayo ka. Kamahalan. Nabalitaan ko ang nanalo sa paligsahan ng Mahika ay ang pinakawalang kwentang basura ng Aurelian. Talaga bang balak ng kaharian na ibigay ang prinsesa sa ganoong klaseng hayop? Punong ministro, chismis lang iyon. Kamahalan. Ang reputasyon ng magiging asawa ng prinsesa ay nauugnay sa iyong autoridad para sa kaharian pakiusap, imbestigahan ang pag-uugali ni Lucian. Ang aking anak ay medyo mapusok. Ngunit may tiwala ako sa kanya. Sa aking karangalan, sinisiguro ko ang kanyang pagkatao. Siyempre sasabihin mo yan, Duke Valewin, ikaw ang kanyang ama. Dahil lang sa iyong sinasabi, hindi makukumbinsi ang sinuman dito. Tama ang punong ministro. Ang kakayahan ay hindi nangangahulugang may kabutihan. Kailangang mag-imbestiga. Sumasang-ayon kaming imbestigahan siya. Ama, hindi ko matatanggap ang isang playboy na maging asawa ko. Pakiusap, alamin ang katotohanan. Lucian, naniniwala ako sa iyo. Ngunit upang kumbinsihin ang korte, ating sisiyasatin ng mabuti. Bukas ay malalaman na ang katotohanan. Sa oras na yon, gagantimpalaan ayon sa merito. Tapos na ang sesyon. Kulang na lang ng kaunti. Bakit hindi ka na lang naging isang walang kwentang playboy? May kapangyarihan pero ano? Sa aking paningin, ikaw ay isang hamak na tao. Nagpapakita lang ng konting talino. Hindi pa ito tapos. Huwag kang masyadong magalak, punong ministro. Lolo, ang galing ninyo po. Yung batang iyon na si Lucian. Nangangarap pa siyang maging royal mage at pakasalan ang prinsesa, katawa-tawa talaga. Walang kwenta. Kung nanalo ka sa Magic Arena, hindi tayo mapapahamak ng ganito. At ikaw, sinabihan kitang patayin ang maliit na iyon. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Ama, pakiusap, huwag kang magalit. Sino ang mag-aakala na ang maliit na bastardo ay nagtago ng ganito kalalim? Si Lucian ngayon ay tiyak na alam na ang pamilyang Lysander ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ina. Ano ang gagawin natin ngayon? Pumunta ka. Suhulan ng ilang matataas na opisyal. Bukas sa korte, gusto kong magsinungaling sila. Ipagawa mo sila ng maraming kasalanan. Kailangan nating patunayan siya bilang isang playboy. Ama? Ito ba ay talagang epektibo? Sikat na siya bilang masamang tao. Sino ang may pakialam sa katotohanan? Akala mo ba ay hahayaan ng hari ang isang taong may masamang asal na maging Grand Mage at magiging asawa ng prinsesa? Ang galing. Tanging ikaw, Lolo, ang makakaisip niyan. Sige, gawin mo na iyan. Prinsesa. Mahal na punong ministro. Ang prinsesa ay nasa edad na para magpakasal. Sinabi ko na sa hari na kailangan mo ng isang lalaking may katalinuhan at kagandahan at may malaking kapangyarihan, isang lalaking tunay na karapat-dapat sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpili sa Magic Arena ay hindi ang pinakamahusay na paraan. Ang ganyang lalaki ay bihira sa mundo. Nabalitaan ko na mahilig ka sa rosas kamakailan. Ito ay espesyal kong hinana para sa iyo. Munting regalo. Ito ang orihinal na likha ng Rose Knight. Tingnan mo ang mga hagod ng brush, napakalaya ngunit napakalalim. Salamat, Lysander. Gusto ko ito. Tanging isang lalaking tulad ng Rose Knight ang karapat-dapat sa iyo, ngunit ikinalulungkot ko, ang hari ay ipinakasal ka na sa isang walang kwentang tao tulad ni Lucian. Wala akong ideya kung ano ang iniisip ng aking ama. Kapag humarap tayo sa korte bukas, meron akong isang plano. Kailangan ko lang na pumanig ka sa akin. Kung talagang magagawa mo na baguhin ang isip ng aking ama, magpapasalamat ako sa iyo ng walang hanggan. Tatay, tinawag mo ako? Para lang uminom?
Alam kong binigo kita, pero maniwala ka sa akin. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang saktan ka ng sinuman. Sarili ko lang ang pinaniniwalaan ko. Ang tunay na kapangyarihan lang ang nagbibigay sa akin ng seguridad. Pupunta ako ngayong gabi sa punong ministro para makita kung maaari bang malutas ito. Gusto ni Lysander na atakihin ang pagkatao ko. At tama siya. Dati, si Lucian ay talagang magulo. Pero ang aking ibang pagkakakilanlan, iba na yon. Ginoo, ito ay... Ang lolo ko ay labis na ayaw sa ang playboy na si Lucian. Bukas, kailangan ko ikaw at ang iyong mga tao na gumawa ng espesyal na testimonya sa hukuman gawin mo at lahat ng ito ay... Iyon na lahat. Gagawin ko, Gino. Nais kong maglingkod sa inyo. Memoryahin mo ito at sunugin. Mukhang yumaman ka na tagapangulo. Matagal na tayong hindi nakita, Ginoong Mercer. Ang aking tagapagligtas. Kung ang Rose Knight ay hindi tumulong noong mga panahong iyon, napuksa na ang buong pamilya ko dahil sa buhong na iyon. Pumunta ako upang humingi ng pabor bukas. Kung may magpapakita sa iyo ng simbolong ito, kailangan niya ang iyong tulong. Mula sa mga maharlika sa tore hanggang sa mga pulubi sa lansangan, sino ba ang hindi mo natulungan? Kung kailangan ninyo kami, gagawin namin ang lahat. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Hindi kita bibiguin. Lysander, kumusta na ang investigasyon? Kamahalan, simula noong mag-imbestiga ako kahapon, maraming biktima ang lumabas. At isinumbong si Lucian na nagnakaw at gumahasa. Totoo ba ito? Dinala ko ang mga saksi sa palasyo. Makinig po kayo sa kanila. Papasukin sila. Kamahalan, kinakatawan ko ang daan-daang negosyante sa kabiserang lungsod para isakdal si Lucian. Inabuso niya ang kanyang posisyon, hindi nagbayad ng utang at pinilit mangutang. Kabuuang 380,000 korona. Bawat transaksyon ay nasa talaan. Nakikiusap ako, kamahalan, na kami ay inyong bigyang katarungan. Ama, talaga bang papayag kayong pakasalan ko ang lalaking ito? Imposible. Lucian, ano ang iyong depensa? Ginoo, tingnan mo ako. Tumingin kang mabuti. Ako ba talaga ang sinasabi mo? May kasalanan ako, kamahalan. Ang sinabi ko kanina ay pawang kasinungalingan. Anong sinabi mo? Kamahalan, baliw ang sibilyang ito. Huwag kang maniwala sa kahit anong sinabi niya. Talaga? Akala ko ito ang iyong saksi, mahal na punong ministro. Lisandro, anong nangyayari? Kamahalan, may iba pa ako ipasok ang susunod. Kamahalan. Ikakasal na sana ang aking anak, ngunit itong halimaw si Lucian ang sumira sa kanya. Hindi niya matiis ang kahihiyan. Nagbigti siya. Hinihiling ko ang katarungan, kamahalan. Kamahalan, sa totoo lang, si Lucian ay isang santo. Nung nagugutom kami, binigyan niya kami ng pagkain. Hindi ko talaga gustong magsinungaling pero binanta nila ako. Papatayin nila ang buong pamilya ko. Anong problema, punong ministro? Dalhin ang mga babae ng bahay aliwan agad. Halimaw siya, pinilit niya ako at hindi siya nagbayad. Kamahalan. Hindi ako hinawakan ni Lucian, may nagbayad sa akin ng malaking halaga para akong magsinungaling laban sa kanya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lisandro, ipaliwanag mo agad. Kamahalan, hindi ko alam. Bakit ang mga sibilyan na ito biglang nagbago ang kanilang salita? Kamahalan, tingnan ninyo, lahat sila ay may reaksyon sa sagisag na ito. Tiyak na ginamit ni Lucian ito upang mangako ng isang bagay sa kanila. Yan ang marka ng Rose Knight.
Ikaw ang Rose Knight. Kamahalan, iniligtas ako ng rosas na kabalyero. Pinagsisinungaling ako ng punong ministro pero hindi ko magawa. Ako rin. Kamahalan. May ebidensya ako. Mahal ko ang pera. Pero hindi ko mabayaran ang lahat ng ginawa ng rosas na kabalyero para sa atin sa ginto. Hinihiling ko sa kamahalan na ibalik ang katarungan para sa kanya. Lancelot. Mga saksi, mga ebidensya narito lahat, ano pa ang masasabi mo? Ama ko, Ikaw ang rosas na kabalyero, talo ako. Talo sa iyo. Si Lysander ay naglakas loob na mag-set up ng miyembro ng maharlikang pamilya. Ang krimeng ito ay hindi mapapatawad, mga tauhan, kunin sina Lysander at Morgana at ikulong sa pitan. Lucian, alam kong hindi ka ganon. Salamat, Kamahalan. Lumitaw na ang katotohanan. Walang duda ang pagkatao ni Lucian. Si Lucian ay may mataas na moralidad. Tulad ng napagkasunduan natin. Siya ay pakakasal kay Prinsesa Isolde sa lalong madaling panahon. Sandali lang, Kamahalan. Maari bang maantala ang kasal? Gusto ko munang makipag-usap ng pribado sa prinsesa bago gumawa ng anumang desisyon. Pinapayagan. Ikaw talaga ang Rose Knight. Lahat ng ito ay pinlano mo, tama ba? Para lang maalis ang pamilyang Lysander? Tama. Lahat ay pinlano ko. Mula nung araw ng Magic Arena, nagsimula akong magplano ng lahat ng ito. Talagang ganon ka aga nagsimula. Nang marinig ko ang kaguluhan sa Hilaga sa panahong iyon, alam kong ang bansa ay malalagay sa panganib. Nakita ko ang pagkakataon kapag nakita ng hari ang anak ng isang duke na kumikilos na parang isang ganap na walang silbi. Ang hari ay kailangang muling suriin ang mga tagapagmana ng Maharlika, tunay na mahika. Tama, at ipinakita ko ang aking lakas at nagkaroon ng puwang sa korte. Kapag nasa akin na ang tunay na kapangyarihan, gagamitin ng pamilyang Lysander ang iyong puot sa akin upang subukang patayin ako. Kaya sumabay ka sa eksena. Ginamit mo ang pagkatao bilang Rose Knight para sirain sila. Ginamit ko ang hari. Ginamit kita. Kung gusto mo akong patayin dahil dito, hindi ako lalaban. Hindi ako makapaniwala. Ang taong pinilit kong takasan ay ang nag-iisa na gusto kong pakasalan. Pasensya na, wala akong naramdaman para sa'yo. Pagkatapos ng araw na ito, hihilingin ko sa hari na kansilahin ang kasal. Ako ang mananagot sa lahat. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Ang lahat ng nakaraan ay kaya kong kalimutan na ang lahat. Maaari ka pa ring maging asawa ko. Ayaw ko ng iba. Nirerespeto kita, prinsesa. Ngunit, hindi kita mahal. Kung ikaw o ang kaharian ay nangangailangan sa akin, handang sumunod anumang oras. Pero hanggang dun lang. Wala akong pakialam, ikaw ang Rose Knight o Lucian Valuin. Tiyak na ibig ka sa akin.